ba alam kung saan ka uupo? Puno ng pag-aalinlangan ang boses ni Bernard habang pinagmamasdan ang simpleng damit ni Hiraya. Dun ka na lang sa sulok na mesa, di ba? Mas bagay sa'yo. Naramdaman ni Hiraya ang init sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi siya kumibo. Tahimik siyang tumango at naglakad patungo sa itinurong lugar. Dala ang malamig na ngiti na nakasanayan na niyang isuot sa loob ng 20 taon. Hindi niya alam kung bakit pa siya nagulat. Ganito naman talaga ang mundo ng mga taong naghuhusga sa panlabas na anyo. Hiraya! Andyan ka na pala! Napalingon siya sa pamilyar na boses. Si Mariel, ang tanging kaibiga, hindi siya tinalikuran kahit nang sila'y naghihirap pa. Mabilis itong lumapit at niyakap siya ng mahigpit, parang binubuhos ang 20 taon ng pagkawala sa isang yakap. Sorry, na-late ako, sabi ni Mariel habang inaayos ang pagkakayakap. Pero nandito ka na. Akala ko hindi ka darating. Ang tagal na, Hiraya. Ang dami kong gustong itanong sa'yo. Okay lang ako, Mariel. Mahinang sagot ni Hiraya, pinipigilan ang pagngiti. Buhay pa naman. Buhay ka pa? Bakit parang ang lalim ng sagot mo? Tumawa si Mariel, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Tara, dun tayo sa may harap. Bakit ka naman nakaupo dito sa sulok? Sinabi ni Bernard na dito raw ako dapat. Napakunot ang no ni Mariel, ngunit bago pa siya makapagsalita ay may dumating na isang maringal na figura sa pintuan. Ang buong atensyon ng mga tao sa loob ay biglang napunta sa bagong dating. Si Vanessa Alonzo. Nakasuot ng pula at mamahaling gown, may kasamang alahas na kumikislap sa ilaw ng venue. Para siyang reyna na pumasok sa kanyang kaharian at lahat ay nagmamadaling lumapit para magbigay-pugay. Vanessa! Ang ganda mo naman! Bago ba yung bag mo? Saan mo nabili? Kumusta na ang business ng asawa mo? Napangiti si Vanessa. Kitang-kita ang kasiyahan sa kanyang mukha. Oh, busy lang kami ni Daniel. You know, ang daming projects ng kumpanya niya. Pero sabi ko nga, kailangan ko rin namang lumabas para makita kayo. 20 years na tayong hindi nagkikita. Nakaramdam si Hiraya ng kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Biglang bumalik ang mga alaala ng high school. Si Vanessa na laging nasa harap, laging pinupuri, laging kinukutya si Hiraya dahil sa kanyang mga lumang damit at sirang sapatos. Hiraya, ikaw ba yan? Napatingin si Hiraya kay Vanessa na papalapit na sa kanya. Oo, ako nga. Kumusta ka, Vanessa? Wow, ang tagal na nga. Anong ginagawa mo ngayon? May trabaho ka ba? Tanong ni Vanessa, hindi mapagkakamalang bahid ng pagmamataas ang tono. May trabaho naman, maikling sagot ni Hiraya. Simple lang. Simple lang? Tumawa si Vanessa, lumingon sa mga taong nakapaligid. Ganyan ka pa rin talaga, Hiraya. Dati ka ng simple, simple ka pa rin hanggang ngayon. Pero okay lang yan, at least may trabaho ka, di ba? Naramdaman ni Hiraya ang pagtigas ng kanyang panga, ngunit pinili niyang manahimik. Tiningnan niya ang kanyang simpleng damit, isang puting blusa at maong na pantalon. Sapat na ito para sa kanya. Hindi na niya kailangan ng mamahaling damit para patunayan ang kanyang halaga. Kayo na muna ha, kailangan kong kumustahin ang iba. Sabi ni Vanessa, lumalayo na parang isang reyna na nagpaalam sa kanyang mga nasasakupan. Nang makaalis si Vanessa, napabuntong hininga si Mariel. Hay nako, hindi pa rin nagbabago yan si Vanessa. Ang yabang pa rin. Hayaan mo na, mahinang sabi ni Hiraya, pinipilit ang sariling ngumiti. Ganyan naman talaga siya dati. Pero Hiraya, bakit hindi mo sinasabi sa kanila? Alam mo naman na, shh! Inilagay ni Hiraya ang kamay sa braso ni Mariel. Hindi na kailangan, Mariel. Hindi ko kailangan ng validation mula sa kanila. Tiningnan siya ni Mariel ng matagal, parang may gustong sabihin, ngunit sa huli ay tumango na lamang. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero alam mo namang nandito ako, di ba? Kahit anong mangyari, nandito ako. Napanghiti si Hiraya taos puso sa pagkakataong ito.
Alam ko, Mariel. Salamat. Dumaan ang ilang oras sa mga kwentuhan at tawanan. Nakinig si Hiraya sa mga kwento ng kanyang mga dating kaklase. Ang iba ay may mga anak na, ang iba ay nagtatrabaho sa ibang bansa, ang iba ay may sariling negosyo. Tahimik siyang nakinig, paminsan-minsan ay sumasagot sa mga tanong, ngunit hindi nagbibigay ng masyadang detalya tungkol sa kanyang sarili. Ano nga pala, Hiraya? Biglang sabi ng isang kaklase. May asawa ka na ba? May anak? Wala pa. Sagot ni Hiraya, bahagyang napanghiti. Masaya na ako sa trabaho ko. Trabaho? Anong trabaho ba talaga ang ginagawa mo? Tanong ng isa pa, puno ng pag-usisa. Bago pa makasagot si Hiraya, narinig nila ang malakas na boses ni Vanessa mula sa kabilang mesa. O syempre ang asawa ko, si Daniel Reyes. Alam niyo ba, siya ang isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante ngayon sa Pilipinas. Hindi ako nagpapakain ng mga lalaking walang kwenta, di ba? Napalingon si Hiraya sa direksyon ni Vanessa. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib nang marinig ang pangalang yon, Daniel Reyes. Tingnan mo nga naman. Bulong ni Mariel sa kanya. Ang yabang, pero totoo naman yung sinasabi niya. Ang asawa niya nga ay isa sa mga kilalang negosyante. Sikat na sikat yan sa business world. Hindi sumagot si Hiraya. Nakatitig lamang siya kay Vanessa, pinagmamasdan ang bawat galaw nito habang ipinagmamalaki ang asawa. Naramdaman niya ang pagbilis ng kanyang pintig ng puso, ngunit hindi niya ipinakita. Hiraya? Okay ka lang? Tanong ni Mariel, napansin ang bigla ang katahimikan nito. Oo. Mahinang sagot ni Hiraya, hindi inaalis ang tingin kay Vanessa. Okay lang ako. Ngunit sa loob niya, may kakaibang kuryosidad na gumagapang. Daniel Reyes. Ang pangalan ay pamilyar. Masyadong pamilyar. Alam mo ba, Mariel? Sabi ni Hiraya, bahagyang nilingon ng kaibigan. May kakaiba akong nararamdaman tungkol kay Vanessa. Para may hindi siya sinasabi sa atin. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot si Hiraya. Tiningnan niya si Vanessa na patuloy na nagkukwento tungkol sa kanyang asawa, puno ng pagmamalaki at pagmamayabang. May isang bagay na hindi tama. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag, ngunit alam niyang mahalaga. Hindi ko pa alam, sabi niya sa huli, mahina ngunit determinado. Pero gusto kong malaman. Napansin ni Hiraya ang paraan ng pagkumpas ni Vanessa habang nagkukwento tungkol sa kanyang asawa. May kumpiyansa sa bawat galaw, may pagmamalaki sa bawat salita. Pero hindi ang pagmamalaki ang nakakuha ng atensyon niya, kung hindi ang mga detalye. Alam mo, si Daniel, sobrang sipag yang tao, sabi ni Vanessa. Humilig sa upuan habang hinahawakan ang baso ng alak. Kung alam niyo lang kung gaano siya ka-dedicated sa trabaho niya, kahit minsan hindi siya nagrereklamo. Tahimik lang, ginagawa ang trabaho, walang arte. Napatingin si Hiraya sa kanyang baso ng tubig. Ang mga salita ay tumatagos sa kanya na parang pamilyar na awit. Ang ugali ng pagiging tahimik, ang pagiging masipag, ang hindi pagrereklamo. Ano nga ulit ang trabaho ng asawa mo? Tanong ni Maricel, isang kaklase nilang nakiusyoso. Si Daniel, may kaya siyang trabaho. Sagot ni Vanessa, may pag-aalinlangan sa boses. Hindi siya katulad ng iba na puro yabang. Yung tipong tao na hindi mo makikitaan ng halaga sa panlabas. Pero kapag nakilala mo na, dun mo lang siya mamahalin. May humagikik sa grupo. Ang poetic naman ni Vanessa. Totoo naman, nakangiting tugon ni Vanessa. Kasi, alam nyo, hindi lahat ng tao ay kailangan magpakatanyag. May mga tao na mas pinipiling tahimik lang. Yung tipong driver na hindi mo mapapansin, pero siya pala ang dahilan kung bakit nasa oras ka lagi sa mga importante mong lakad. Naramdaman ni Hiraya ang pagkipot ng kanyang dibdib. Ang mga salitang yon, ang paglalarawan, hindi maaari.
Driver? May nagtanong mula sa grupo. Driver ang asawa mo? Diyos ko, hindi naman sa literal na driver. Mabilis na sagot ni Vanessa. Bahagyang pumula ang muka. Ang ibig kong sabihin, parang driver lang siya sa pagmamahal. Yung laging naghihintay, laging nandyan para ihatid ka sa tamang direksyon. Napabuntong hininga si Hiraya. Bahagyang gumaan ang pakiramdam niya, pero hindi nawala ang kuryosidad. May isang bagay pa rin na bumabagabag sa kanya. Ang pangalan. Daniel Reyes. Sandali! Bulong ni Mariel sa tainga ni Hiraya. Okay ka lang? Namumutla ka yata. Ngumiti si Hiraya, pilit na kalmado. Okay lang ako. Naalala ko lang, may kilala akong Daniel Reyes. Ano? Talaga? Saan? Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, muli niyang tiningnan si Vanessa. May isang bagay sa paraan ng pagsasalita nito na hindi tugma sa mga sinasabi nito. Ang damit na sobrang formal para sa isang simpleng reunion. Ang alahas na parang bagong bili. Ang kwento tungkol sa asawang mayaman na parang inuulit-ulit lang. Ano ba talaga ang ginagawa ng asawa mo, Vanessa? Tanong ni Maricel, hindi pa rin nakukontento. Sabi mo kanina, may kaya siya. Anong klaseng trabaho? Sandaling nagbago ang ekspresyon ni Vanessa. May kislap ng pag-aalala sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng ngiti. Si Daniel, siya ang may-ari ng isang logistics company. Hindi malaki pero sapat na para suportahan kami ng maayos. Hindi siya yung tipong nagmamayabang ng mga negosyo niya. Alam niya naman, yung mga taong may pera pero hindi mo alam kung saan galing. Napaisip si Hiraya. Logistics company. Ang pamilya niya ay may logistics division. At si Daniel Reyes, ang pangalan ay nakasulat sa payroll ng kumpanya nila sa loob ng 12 taon. Bilang driver. Vanessa? Tawag ni Hiraya, mahina ngunit sapat para marinig. Si Daniel mo, saan siya nagtatrabaho? Nagulat si Vanessa sa direktang tanong. Bakit mo natanong? Curious lang ako. Sabi mo logistics company. Baka kilala ko ang kumpanya. Bahagyang namilog ang mga mata ni Vanessa. Sa may Quezon City. Maliit na kumpanya lang, hindi mo kilala yon. Ganun ba? Tumango si Hiraya. Hindi niya itinuloy ang usapan. Sa halip, kinuha niya ang kanyang phone at tiningnan ang mga mensahe. May isang mensahe mula kay Bernard, ang kanyang assistant, tungkol sa schedule bukas. Pero hindi yon ang nagpakuha ng atensyon niya. Sa halip, binuksan niya ang contact list at hinanap ang pangalan. Daniel Reyes, driver. Pamilya Santos. 12 taon nang nagtatrabaho sa kanila. Hindi pa siya nakakalimot ng isang araw, laging maaga, laging handa, laging tahimik. Tiningnan ni Hiraya si Vanessa na patuloy na nagkukwento sa grupo, na yun naman tungkol sa bahay nila sa isang exclusive village. May mga detalye na pamilyar. Ang pangalan ng village, ang bilang ng bahay. Alam nyo, dapat tayo pumunta sa bahay namin minsan. Sabi ni Vanessa, ang boses ay puno ng pag-aanyaya. Ipapakilala ko kayo kay Daniel, sobrang bait niya, promise. Kahit na hindi siya yung tipong maraming sinasabi, makikita niyo sa mga mata niya kung gaano niya ako kamahal. Talaga? Sige, gusto namin. Sigaw ng ilang kaklase. Napatingin si Mariel kay Hiraya. May tanong sa mga mata nito. Hindi nagsalita si Hiraya, ngunit bahagyang ngumiti. Isang ngiting puno ng kahulugan. Hiraya, sasama ka ba? Tanong ni Vanessa, na yon ay direktang nakatingin sa kanya. O baka naman masyado kang busy para sa mga ganitong simpleng bagay? May bahid ng paghamak sa mga salita ni Vanessa. Hindi ito nakaligtas kay Hiraya. Ngunit hindi siya nagpatinag. Sa halip, ngumiti siya ng banayad. Oo naman, sasama ako. Gusto kong makilala ang asawa mo.
Nagulat si Vanessa sa mabilis na pagsang-ayon. Sige. Sige, Sabado ha? Sa bahay namin. Ibibigay ko ang address. Gagawin natin yan, sagot ni Hiraya. Habang nagkakagulo ang grupo sa pagpaplano ng pagbisita, hinawakan ni Mariel ang braso ni Hiraya. Hiraya, anong pinaggagawa mo? Bakit ka sasama? Hindi mo ba gusto si Vanessa? Hindi ko siya gusto, mahinang sagot ni Hiraya. Pero may kailangan akong malaman. Anong ibig mong sabihin? Tiningnan ni Hiraya si Vanessa na abala na naman sa pagkukwento tungkol sa kanyang asawa. Ang mga detalye ay paulit-ulit. Ang pangalan, ang ugali, ang trabaho, lahat ay tumutugma sa isang tao na kilala niya ng husto. Si Daniel Reyes, sabi ni Hiraya, halos bulong. Gusto kong malaman kung siya nga ba ang driver namin. Namilog ang mga mata ni Mariel. Ano? Sandali, anong sinasabi mo? Tumingin ka sa kanya, sabi ni Hiraya. Itinuro si Vanessa. Pansinin mo ang mga kwento niya. Lahat ng detalye. Ang ugali, ang trabaho, ang pangalan. Hindi ba pamilyar? Napaisip si Mariel. Ngayon ko lang napansin, pero parang may kilala akong Daniel Reyes dati. Yung driver ng pamilya niyo, hindi ba? Tumango si Hiraya. 12 taon na siyang nagtatrabaho sa amin. Hindi pa siya pumasok ng isang araw na huli. Hindi pa siya nagreklamo. Tahimik lang, masipag, walang arte. At sinasabi ni Vanessa na ganyan din ang asawa niya? Oo. At ang bahay na sinasabi niya, yung village na binanggit niya, yung bahay na numero, pamilyar lahat. Napabuntong hininga si Mariel. Hiraya, anong gagawin mo? Hindi agad sumagot si Hiraya. Tiningnan niya si Vanessa na nagtatawanan kasama ang grupo. May isang bagay sa mga mata nito na hindi niya mabasa. Isang bagay na nagpapahiwatig na may itinatago. Hindi ko alam, sabi ni Hiraya sa huli. Pero sa Sabado, malalaman ko. At kung siya nga ang driver mo? Natahimik si Hiraya. Ang tanong ay mabigat. Kung si Daniel nga ang asawa ni Vanessa, ano ang ibig sabihin noon? Bakit itinatago ni Vanessa ang totoo? Bakit nagkukwento siya ng mga kasinungalingan? Hindi ko alam, ulit ni Hiraya. Pero hindi ko sasabihin sa kanya, hindi pa. Bakit? Kasi, sabi ni Hiraya, ang boses ay puno ng pag-unawa. Hindi ko alam kung bakit niya itinatago. Baka may dahilan siya, baka may pinoprotektahan siya, at hindi ko gustong sirain ang anumang bagay na hindi ko palubos na nauunawaan. Napatingin si Mariel kay Hiraya na may paghanga. Ikaw talaga, Hiraya, hindi ka nagbago. Masyado kang mabait para sa mundong ito. Ngumiti si Hiraya. Hindi ako mabait, Mariel. Naghihintay lang ako, may pagkakaiba. Sa kabilang dulo ng mesa, itinaas ni Vanessa ang kanyang baso. Sa Sabado, mga kaibigan, sa bahay namin, ipakikilala ko sa inyo ang aking mahal na asawa. Natpalakpakan ang grupo. Napatingin si Hiraya kay Vanessa. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bahid ng takot, isang bahid ng pag-aalala. At sa sandaling yon, naunawaan niya na may mas malalim na kwento sa likod ng mga ngiti ni Vanessa. Hindi ito tungkol sa pagmamayabang. Hindi ito tungkol sa yaman. May isang bagay na mas personal, mas masakit. At si Hiraya, sa kanyang tahimik na paraan, ay handang alamin kung ano yon. Sumunod ang grupo sa puting SUV ni Vanessa hanggang sa isang malapad na daan na may mga puno ng akasya sa magkabilang gilid. Sa unang tingin, kahanga-hanga ang bahay na kanilang dinatnan. 2 palapag, may malaking gate na bakal at maliwanag na ilaw mula sa mga bintana.
Huminto ang mga sasakyan sa harap ng isang sementadong driveway na kayang tumanggap ng 6 na kotse. Wow, Vanessa! Ang laki naman ng bahay ninyo! Bulalas ni Liza, isa sa mga kaklase nilang taga-Pasig. Numiti si Vanessa habang inaakay ang grupo papasok. Oo, si Daniel ang pumili nito. Sabi niya kailangan daw namin ng espasyo para sa mga bisita. Hindi naman daw siya marunong magtipid pagdating sa akin. Pumasok ang grupo sa loob. Ang sala ay may mataas na kisame, malalaking bintana at mamahaling kurtina. Pero may napansin si Hiraya. Hindi lahat ng gamit dito ay bagong-bago. Ang sofa ay malinis at maayos, pero may bahid ng paggamit. Ang mga picture frame sa pader ay puro litrato ni Vanessa at ng isang lalaking nakangiti, si Daniel, ang kanyang driver. Lumapit si Mariel kay Hiraya at pabulong na sinabi, Hiraya, di ba siya si... Hindi natapos ni Mariel ang tanong dahil biglang nag-ring ang telepono ni Vanessa. Saglit na humingi ng paumanhin si Vanessa at sumagot sa tawag, lumalayo sa grupo. Samantala may narinig na tunog ng sasakyan sa labas. May dumating na puting van na may logo ng isang kilalang kumpanya ng logistics. Bumaba ang isang lalaking nakauniporme at kumatok sa pinto. Magandang gabi po, sabing lalaki nang buksan ni Hiraya ang pinto. Naghahanap po ako kay Kuya Daniel. Nandito po ba siya? May dala po akong dokumento mula sa staff housing. Tumigil ang lalaki nang makita si Vanessa na papalapit. Agad na nagbago ang ekspresyon nito. Ah, Ma'am Vanessa, pasensya na po. Kailangan ko lang po kasi ng pirma ni Kuya Daniel para sa bagong kontrata ng staff housing. Sabi po kasi ng HR, siya raw ang representative ng mga driver. Narinig ito ng ilang bisita. Nagtinginan sila sa isa't isa. Si Bernard, na kanina patahimik, ay nakakunot ang no. Staff housing? Bulong ni Lisa kay Grace, isa pang kaklase. Akala ko ba negosyante ang asawa niya? Baka empleyado lang siya sa kumpanya. Sagot ni Grace halos hindi marinig. Umubo si Vanessa at mabilis na sinabi, Ah, oo, si Daniel ay may pinagkukunan ng extra income. Hindi naman masama ang magkaroon ng sideline, di ba? Basta't marunong ka lang mag-handle ng pera. Pero hindi nakatakas kay Hiraya ang kaba sa boses ni Vanessa. Kitang-kita niya ang bahid ng nerbiyos sa mga kamay nito na naglalaro sa laylayan ng damit. Dumating si Daniel mula sa kusina, dala ang isang tray ng inumin. Nakangiti siya, pero nang makita ang lalaking nakauniporme, bahagyang nagbago ang kanyang tindig. Ah, Roger! Sandali lang, sabi ni Daniel kay Roger bago bumaling sa mga bisita. Mga kaibigan, patawarin ninyo ako. May kailangan lang akong asikasuhin saglit. Ipakilala ko muna kayo sa isa't isa. Daniel, pumirma ka na lang dito sa labas. Mabilis na putol ni Vanessa, hinawakan ng braso ng asawa. Huwag mong pahabain. Nagkatitigan sila ni Daniel. Sa mga mata ng lalaki may nakita si Hiraya na pagod, hindi pisikal, kundi emosyonal. Isang uri ng pagod na hindi mo nakikita sa mga taong masaya sa kanilang buhay. Ma'am, sandali lang po, sabi ni Roger, inilahad ang dokumento. Kailangan ko lang po ng pirma para sa bagong kontrata. Sabi po kasi ni Manager Santos dapat maayos na ang lahat bago matapos ang buwan. Napalingon ang lahat kay Hiraya nang marinig ang apelido. Si Roger nang makita si Hiraya ay agad na napansin ang kanyang muka. Ah, Ma'am Hiraya? Ikaw po ba yon? Si Manager Santos po, Sir. Ang tinutukoy ko po ay ang inyong... Roger, tama na. Mabilis na puto ni Daniel. Pipirmahan ko na lang ito sa labas. Sandali lang. Inakay ni Daniel si Roger palabas. Sumunod ang mga mata ng lahat. Nang tuluyang mawala ang dalawa sa pinto, nagbuhos ang bulungan. Staff housing? Manager Santos? Ano bang nangyayari dito? Tanong ni Bernard, hindi na napigilan ang sarili. Baka naman may pinagkakaabalahan lang si Daniel. Depensa ni Vanessa,
pero halata ang panginginig ng kanyang boses. Hindi naman ibig sabihin na, Vanessa, totoo bang driver si Daniel? Direktang tanong ni Liza. Natahimik ang lahat. Si Vanessa sa unang pagkakataon ay hindi nakahanap ng sagot. Nakayuko siya, ang mga kamay ay nakakuyom. Sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ni Hiraya ang eksena. Hindi siya nagsalita, hindi siya nag-react. Pero sa kanyang isip, isang bagay ang malinaw. Ang bahay na ito, gaano man ito kaganda ay hindi kay Vanessa. At ang lalaking tinawag niyang asawa, gaano man ito kagaling magtago, ay may sariling kwento na hindi pa nabubunyag. Lumapit si Mariel kay Hiraya at hinawakan ang braso nito. Hiraya, alam mo ba kung ano ang nangyayari? Tiningnan ni Hiraya ang kaibigan, mahinahon ang mga mata. Hindi pa, pero malalaman natin. At sa sandaling yon nagsimula ang mga tanong. Hindi malakas, hindi direkta, pero naririnig sa bawat sulok ng silid. Ang mga bisita ay nagtitinginan, nagbubulungan, naghahanap ng sagot sa isang tanong na hindi pa kayang ipahayag ng malakas. Saan nga ba talaga nagtatrabaho si Daniel Reyes? Ang katahimikan sa loob ng bahay ni Vanessa ay tila may sariling bigat. Nakatayo pa rin si Roger sa may pintuan, halatang hindi alam kung ano ang dapat gawin. Ang mga mata ng mga bisita ay nagtitinginan, naghahanap ng sagot sa isang tanong na nakabitin sa hangin. Kuya Daniel? Tawag ni Roger, tinangkap ang ngumiti. Sandali lang, kailangan ko lang po ng pirma mo sa mga delivery receipt. Pinigilan ni Daniel ang hininga, tumango kay Roger. Sige, pumunta ka na muna sa kotse, susunan kita. Ngunit bago pa man makakilo si Roger, sumulpot si Bernard mula sa gitna ng mga bisita. Nakakrus ang mga braso, nakatitig ng diretsyo kay Daniel. Sandali lang, sabi ni Bernard, malakas at malinaw. Bago ka umalis, sagutin mo muna kami. Ano ba talaga ang trabaho mo, Daniel? Naramdaman ni Hiraya ang pagtigas ng kanyang panga. Sa tabi niya, hinawakan ni Mariel ang kanyang braso, parang hinihingi ang lakas na hindi pa niya kayang ibigay. Tumingin si Daniel kay Bernard, pagkatapos ay sa mga mukha ng mga taong naghihintay. Nakita niya ang kaba sa mata ni Vanessa, ang pag-aalala sa mga bisita, at ang kalmadong titig ni Hiraya. Hindi mapanuri, hindi naghihintay na mapahiya siya. Nakikinig lang. Tama na, Bernard. Singit ni Vanessa. Ang boses ay nanginginig. Hindi ito ang tamang panahon. Vanessa, 20 taon tayo nagkakilala. Putol ni Bernard. Hindi inaalis ang tingin kay Daniel. Buong gabi mong ipinagmamalaki na asawa mo ay isang tycoon. Ngayon, may dumating na taga-kumpanya at tinawag siyang kuya. May staff housing na nabanggit. Hindi mo ba iniisip na may karapatan kaming malaman kung sino ba talaga ang nasa harapan natin? Sumandal si Daniel sa pinto. Ang mga balikat ay dahan-dahang nag-relax. Tumingin siya kay Vanessa, ang babaeng minahal niya, ang babaeng ginawa niyang lahat para protektahan, kahit na ang ibig sabihin noon ay itago ang sarili niyang katotohanan. Vanessa? Mahinang sabi niya. Okay lang. Umiling si Vanessa, ang mga mata ay namumula. Daniel, wag. Kailangan na nilang malaman. Hindi ito tanong. Pahayag ito, tahimik, matatag, at puno ng kapayapaan. Tumalikod si Daniel sa mga bisita. Hinarap silang lahat. Ang kanyang boses ay hindi nang hinig nang magsalita siya. Ako si Daniel Reyes. Driver ako ng Pamilya Santos sa loob ng 12 taon. Huminto siya. Hinayaan niyang lumubog ang mga salita. Ipinagmamalaki ko ito. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa sa nauna. Walang gumalaw, walang huminga. Driver? Bulong ni Roger na ngayon ay nakatayo na sa may pintuan, hawak ang mga papel. Kuya Daniel, hindi ko maintindihan. Kayo ang humahawak ng logistics ng buong kumpanya. Roger? Mahinang pigil ni Daniel. Salamat. Pero ako na ang bahala dito. Tiningnan ni Bernard si Daniel. Ang mga mata ay naghahanap ng kasinungalingan, ngunit wala siyang nakita. Tapat ang mga mata ni Daniel. Walang kahihiyan, walang pagtatago, tanging kapayapaan.
12 taon, ulit ni Daniel, ang boses ay bahagyang lumambot. Sinundo ko si Ginoong Santos tuwing umaga, inihatid ang kanyang mga anak sa paaralan. Dinala ang pamilya sa mga paglalakbay tuwing bakasyon. Nang mawala si Ginoong Santos, ako ang naging kanang kamay ng kanyang anak sa mga gawain. Ngumiti siya, hindi mapait. Hindi ako ang may-ari ng kumpanya. Hindi ako ang nagmamay-ari ng bahay na ito. Pero ang trabaho ko, ang pagiging driver, ang nagbigay sa akin ng kakayahang buhayin ng aking pamilya. At yon para sa akin ay hindi maliit na bagay. Napatingin si Vanessa sa sahig, ang mga kamay ay nanginginig. Hindi niya kayang harapin ang mga mata ng kanyang asawa. Vanessa, tawag ni Daniel, ang boses ay puno ng pag-unawa. Lumapit ka. Umiling si Vanessa, ang luha ay nagsisimula ng tumulo. Hindi ko kaya, Daniel. Pinahiya kita sa harap ng lahat. Sinabi ko sa kanila na ikaw ay isang tycoon, na may-ari ka ng mga negosyo na... Alam ko, mahinang sabi ni Daniel. Alam ko ang lahat ng sinabi mo, at hindi kita sinisisi. Tumingala si Vanessa, ang mga mata ay namumula. Bakit hindi? Kasi nungalingan ang lahat ng sinabi ko tungkol sa iyo. Dahil ginawa mo ito para sa akin. Sagot ni Daniel humakbang palapit. Ginawa mo ito dahil natatakot kang husgahan ako ng iba. Dahil mahal mo ako at ayaw mong makita akong maliitin. Huminto siya, hinawakan ng mga kamay ng kanyang asawa. Pero Vanessa, hindi ko kailangan ng proteksyon. Hindi ko kailangan ng kasinungalingan. Kailangan ko lang ng totoo. Ikaw at ang ating pamilya. Daniel, umiiyak na si Vanessa. Ang mga balikat ay nanginginig. Tingnan mo ako. Malumanay na utos ni Daniel, inangat ang mukha ng asawa. Tingnan mo ako at sabihin mo sa akin. Hindi ba sapat ang pagiging driver ko? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko sa iyo? Hindi ba sapat ang buhay na binuo natin ng magkasama? Hindi nakasagot si Vanessa. Sa halip, yumakap siya kay Daniel, ang mga kamay ay kumapit ng mahigpit sa likod nito, at doon, sa harap ng lahat, humiwalay ang kanyang mga hikbi. Pasensya na, bulong niya, paulit-ulit. Pasensya na, Daniel. Pasensya na sa lahat. Yumakap si Daniel pabalik, ang mga mata ay nakapikit, ang mga daliri ay marahan na humahaplos sa buhok ng asawa. Walang anuman, mahal. Walang anuman. Mula sa kanyang pwesto sa tabi ng pinto, napanood ni Hiraya ang eksena. Nakita niya ang paraan ng pagtayo ni Daniel, hindi nakayuko, hindi naghahalap ng paumanhin. Nakita niya ang dignidad sa bawat salita na kanyang sinabi, ang katapatan sa bawat pag-amin. Hiraya, bulong ni Maria sa tabi niya. Okay ka lang ba? Tumango si Hiraya, ang mga mata ay hindi umaalis kay Daniel. Oo, mas maayos pa nga kaysa kanina. Napalingon si Bernard kay Hiraya, ang mga mata ay naghahanap ng paliwanag. Sandali lang, sinabi ni Roger na may Manager Santos. Huminto siya, ang mga mata ay lumaki. Hiraya, ikaw ba ang Manager Santos na tinutukoy niya? Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, tiningnan niya si Daniel na ngayon ay hinahaplos ang likod ng umiiyak na asawa. Nakita niya ang lalaking ito. Ang lalaking tapat na nadlingkod sa kanyang pamilya sa loob ng 12 taon. Ang lalaking hindi nag-atubiling aminin ang kanyang trabaho kahit na alam niyang maaaring husgahan siya. At sa sandaling yon, naramdaman ni Hiraya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi awa, hindi lungkot, kundi paghanga. Daniel, tawag niya. Ang boses ay malinaw sa gitna ng katahimikan. Tumingala si Daniel. Ang mga mata ay tuyo kahit na ang mga pisingi ng asawa ay basa pa ng luha. Ma'am? Ngumiti si Hiraya. Isang ngiti na hindi nakikita ng iba. Isang ngiti na puno ng pagkilala. Salamat, napakunot ang noo ni Daniel. Para saan, ma'am?
Para sa pagiging totoo, sagot ni Hiraya. Hindi madali ang aminin kung sino ka, lalo na sa harap ng mga taong naghihintay na mapahiya ka. Pero ginawa mo ito ng may dignidad. At iyon, huminto siya. Hinayaan niyang lumubog ang mga salita. Iyon ay hindi ko makakalimutan. Napatingin si Vanessa kay Hiraya. Ang mga mata ay namumula pa rin. Hiraya, ako... Napatigil siya. Hindi alam kung paano tapusin ang pangungusap. Vanessa, mahinang sabi ni Hiraya. Hindi ako ang humihingi ng tawad dito. Hindi rin si Daniel. Tumingin siya sa paligid sa mga mukha ng mga bisita na nanonood naghihintay. Ang totoo, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa inyong lahat. Pero alam ko ito. Ang lalaking ito, ang asawa mo, ay isa sa mga pinakatapat na tao na nakilala ko. At hindi ko yun sinasabi dahil siya ang driver namin. Sinasabi ko yun dahil totoo ito. Napahikbi si Vanessa. Ang mga kamay ay tinakpan ng muka. Hiraya, pasensya na. Pasensya na sa lahat ng sinabi ko noong high school. Pasensya na sa mga panlalait, sa mga biro, sa... Huminto siya, ang boses ay basad. Hindi kita kilala noon. Hindi ko sinubukang kilalanin ka. At ngayon, kahit na may pagkakataon na, ginawa ko pa rin ang parehong pagkakamali. Hinusgahan kita batay sa iyong damit, batay sa iyong sasakyan, batay sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Tumalikod si Vanessa kay Hiraya. Hinarap ang asawa. Daniel, hindi ko alam kung paano mo ako mapapatawad. Pero gusto kong subukan. Gusto kong maging karapat-dapat sa'yo. Hinawakan ni Daniel ang mukha ng asawa. Ang mga hinlalaki ay marahang nagpupunas ng luha. Hindi mo kailangang maging karapat-dapat sa akin, Vanessa. Kailangan mo lang maging totoo. Sa akin at sa iyong sarili. Napangiti si Vanessa sa gitna ng luha, isang ngiti na puno ng pag-asa. Susubukan ko. Pangako. Tumingin si Hiraya kay Mariel, na nakatayo pa rin sa tabi niya, ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Mariel, mahinang sabi niya, salamat sa pag-imbita sa akin. Ngumiti si Mariel, hinawakan ang kamay ni Hiraya. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung bakit ka pumayag na pumunta, pero alam ko na ngayon. Bakit? Dahil may kailangan kang patunayan. Sagot ni Mariel, ang boses ay puno ng pagmamahal. Hindi sa kanila. Sa iyong sarili. Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, tiningnan niya ang eksena sa harap niya. Si Daniel na niyayakap ang asawa, si Vanessa na humihingi ng tawad sa mga taong minsan niyang hinamak, ang mga bisita na tahimik na nanonood, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagbabago. At sa sandaling yon, alam ni Hiraya na ang gabi ay hindi pa tapos. May mga bagay pa siyang sasabihin, mga katotohanang kailangan niyang ihayag. Ngunit sa ngayon, sa gitna ng mga luha at paghingi ng tawad, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Kapayapaan. Tumayo si Hiraya mula sa sulok na iyon. Agsulok na pinaglagyan sa kanya ni Bernard dahil sa kanyang damit. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya nagpahalata ng anumang galit. Tiningnan niya si Daniel na nakatayo pa rin sa tabi ni Vanessa, ang mga mata ay may bahid ng luha, ngunit puno ng kapayapaan. Daniel, malumanay na sabi ni Hiraya. Salamat sa iyong katapatan. Ngumiti si Daniel, bahagyang yumuko. Wala pang dapat ipasalamat, ma'am. Totoo naman po ang sinabi ko. Alam ko, tugon ni Hiraya. Humarap siya sa buong grupo. Ang mga mata nila ay nakapokus sa kanya. Ang babaeng buong gabi ay tahimik lamang sa sulok na pinagkamalang mahirap dahil sa suot niyang payak na damit. Marami sa inyo ang nagtataka kung bakit hindi ako nagpakitang gilas na yung gabi. Simula niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Bakit hindi ako dumating na naka-imported na gown? Bakit hindi ako nagparada ng mamahaling sasakyan?
Bakit hindi ko binanggit ang mga negosyo ko? Napalunok si Bernard. Ang mukha ay namumula. Ngunit hindi siya tumingin kay Hiraya. Ang totoo? Patuloy ni Hiraya. Humarap kay Daniel. Si Daniel ay hindi lamang basta driver ng pamilya Santos. Siya ang personal driver ko sa loob ng 12 taon. At ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya, ang Hiraya Holdings, yun ang kumpanyang minaman ako sa aking ama. Nagkaroon ng sabay-sabay na hininga sa paligid. Ang ilan ay napanganga. Ang iba ay nagtinginan sa isa't isa. Hindi makapaniwala. Wait! Sabi ni Marel. Ang kanyang matalik na kaibigan na ngayon lang nakarinig ng buong katotohanan. Hiraya! Ikaw ang CEO ng Hiraya Holdings? Tumango si Hiraya. Oo. Ako ang humahawak ng operasyon ng kumpanya sa nakalipas na 10 taon. Pero bakit? Naputo si Vanessa. Ang boses ay nanginginig. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Bakit ka nagpanggap na hindi ako nagpanggap? Mahinahong sagot ni Hiraya. Tiningnan niya ang kanyang damit, isang simpleng puting blusa at itim na pantalon, walang tatak, walang mamahaling alahas. Ito ang totoong ako. Ito ang palagi kong suot. Ang pagiging mayaman ay hindi nangangahulugang kailangan ko magbihis ng mamahalin o magyabang ng aking mga ari-arian. Lumapit siya ng kaunti sa gitna ng grupo. Ang kanyang presensya ay tila lumalaki sa bawat hakbang. Alam ninyo, nung bata pa ako, pinagtatawanan ako ng ilan sa inyo. Sinasabi ninyo na hindi ako bagay sa inyo. Na wala akong kwenta dahil hindi ako galing sa mayamang pamilya. Nakaramdam ng paninikip sa dibdib ni Vanessa. Alam niyang isa siya sa mga nanunuya noon. Pero natutunan ko, patuloy ni Hiraya, na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa laman ng kanyang bulsa, hindi sa tatak ng kanyang damit, hindi sa uri ng sasakyan na kanyang minamaneho. Ang tunay na halaga ay nasa pagkatao. Sa kung paano mo tinatrato ang ibang tao, sa kung paano ka tumatayo sa iyong mga desisyon. Humarap siya kay Daniel. Ang taong ito, ang aking driver, ay mas may dignidad kaysa sa maraming negosyanteng nakilala ko. Sa loob ng 12 taon, hindi siya nahuli kahit isang beses. Hindi siya nagreklamo kahit na madaling araw na ang uwi natin. Hindi niya ako iniwan kahit na may mga pagkakataong kinailangan naming maglakbay sa mga mapanganib na lugar. Siya ay tapat. Siya ay responsabale. Siya ay isang mabuting asawa at ama. Napatulo ang luha sa mga mata ni Daniel. At iyon, sabi ni Hiraya, ang tunay na kayamanan, hindi ang pera, hindi ang kotse, hindi ang bahay, ang pagkatao. Natahimik ang lahat. Ang mga salita ni Hiraya ay tila lumutang sa hangin, bumabalot sa bawat isa sa kanila. Unti-unting lumapit si Vanessa. Ang kanyang mga mata ay may luha, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hiraya, ako ay humihingi ng tawad. Tiningnan siya ni Hiraya, walang galit sa mga mata. Hindi lamang dahil sa mayong gabi. Patuloy ni Vanessa, ang boses ay pumapalag. Kundi dahil sa lahat ng mga taon na yon. Nung high school tayo, pinagtawanan kita, hinamak kita. Sinabi ko na, hindi ka bagay sa amin. At ngayong gabi, muli kong ginawa yon. Hinusgahan kita batay sa iyong damit, sa iyong sasakyan. Napahikbi siya. Akala ko kailangan ko magpakitang gilas para maging mahalaga. Akala ko kailangan kong patunayan na mas mayaman ako kaysa sa inyong lahat. Pero ngayon nakikita ko, wala akong napatunayan. Nagpanggap lang ako sa buong buhay ko. Lumapit si Hiraya kay Vanessa. Inilahad niya ang kanyang kamay at hinawakan ang balikat nito. Vanessa, hindi kita hinatulan. Hindi kita kailanman hinatulan. Pero alam kong mahirap para sa'yo. Alam kong may mga pinagdadaanan ka rin. Ang pagyayabang ay madalas na maskara ng takot, ng insecurity.
Ngunit hindi mo kailangang maging ganyan. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili sa pamamagitan ng yaman. Napaiyak si Vanessa, yumakap kay Hiraya. At sa unang pagkakataon sa buong gabi, naramdaman ni Hiraya ang tunay na init ng yakap na yon. Hindi peke, hindi plastic, kundi taos puso. Pasensya na, bulong ni Vanessa. Pasensya na sa lahat. Pinapatawag kita, sagot ni Hiraya. Marahan itong tinapik sa likod. At higit sa lahat, pinapatawad mo rin ang iyong sarili. Lumapit si Daniel sa kanilang dalawa, inilagay ang kamay sa balikat ng kanyang asawa. Mahal, okay na ang lahat. Hindi na natin kailangang magpanggap. Numiti si Vanessa sa kanyang asawa. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Salamat. Salamat sa pagiging totoo. Salamat sa pagtuturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. Napatingin si Bernard na tahimik lamang sa isang sulok. Lumapit siya, ang ulo ay nakayuko. Hiraya? Ako rin. Humihingi ako ng tawad. Sa ginawa ko kanina. Sa paghusga ko sa iyo batay sa iyong damit. Hindi ko alam. Hindi mo kailangang malaman. Putol ni Hiraya, numiti ng bahagya. Ang punto ay hindi kung sino ako o kung gaano ako kayaman. Ang punto ay dapat sana hindi mo ako hinusgahan kahit na mahirap man ako o mayaman. Ang bawat tao ay may dignidad. Ang bawat tao ay may halaga. Tumango si Bernard, ang mga mata ay may bahid ng luha. Tama ka. At natutunan ko yon ngayong gabi. Unti-unting lumapit ang iba pang mga bisita. Ang mga dating nagkukumahog sa pagyayabang ng kanilang mga nagawa ay nagsimulang magkwento ng kanilang mga totoong pinagdadaanan. Ang isa ay umaming may problema sa negosyo. Ang isa ay nagsabing hirap siya sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Ang isa ay nagkwento ng kanyang pinagdadaanan sa kalusugan. At sa sandaling iyon, sa gitna ng mga luha at tawanan, ng mga pag-amin at pagpapatawad, naramdaman ni Hiraya na ang gabing yon ay naging isang bagay na higit pa sa isang reunion. Ito ay naging isang paghilom. Tiningnan niya si Marel na nakatayo sa tabi niya. Ang mga mata ay puno ng paghanga. Salamat, bulong ni Hiraya. Salamat sa pag-imbita sa akin. Salamat sa paniniwala sa akin. Numiti si Marel, hinawakan ang kamay ni Hiraya. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na kaibigan ay hindi humuhusga. At yan ang dahilan kung bakit ka mahalaga sa akin. Tumawa si Hiraya, ang mga mata ay may bahid ng luha. Tama ka, at ngayong gabi natutunan nating lahat yan. Humarap siya sa buong grupo na ngayon ay nagkakaisa, nagkukwentuhan ng walang pagkukunyari. Alam ninyo, hindi ko akalain na ang gabing ito ay magiging ganito. Akala ko isang simpleng reunion lang. Pero natutunan ko na ang mga simpleng pagkikita ay madalas na nagiging pinakamalalim na aral. Tumango ang lahat. At habang tayo ay narito, patuloy ni Hiraya, ipinapangako ko sa inyo, hindi ko kayo hahatulan. Hindi ko kayo titingnan, batay sa inyong mga ari-arian o sa inyong mga trabaho. Titingnan ko kayo batay sa inyong mga puso. At umaasa ako na gagawin din ninyo yon sa akin. Napalakpak ang ilan, ang iba ay numiti. At sa sandaling yon, ang dating tahimik na sulok kung saan nakaupo si Hiraya ay naging pinakamaliwanag na bahagi ng silid. Hindi dahil sa kanyang yaman, hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa kanyang pagkatao. At habang nagpatuloy ang gabi, ang mga kwento ay dumaloy. Totoong mga kwento, walang halong pagpapanggap. Ang mga dating nagkukumahog sa pagyayabang ay nagsimulang makinig. Ang mga dating naghusga ay nagsimulang umunawa. At ang mga dating natatakot ay nagsimulang magtiwala. Tiningnan ni Hiraya ang eksena sa harap niya. Ang kanyang mga dating kaklase na ngayon ay nagkakaisa. Ang kanyang driver na nakaupo kasama ang kanyang asawa.
ang kanyang matalik na kaibigan na nakatayo sa tabi niya. At sa sandaling yon, alam niya na ang gabing yon ay hindi lamang tungkol sa paglalahad ng kanyang pagkatao. Ito ay tungkol sa pagtuturo sa lahat, na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga taong nagmamahal sa iyo, sa mga taong naniniwala sa iyo, at sa mga taong handang tumayo sa iyong tabi, hindi dahil sa kung ano ang meron ka, kundi dahil sa kung sino ka. Ang bulwagan ng lumang high school ay tila ibang lugar na ngayon. Hindi na ito ang espasyo ng paghuhusga at pagyayabang kanina. Sa halip, tila may mainit na liwanag na bumabalot sa bawat sulok, dulot ng mga ngiting hindi na peke at mga tawa na hindi napilit. Umupo ang grupo sa mahabang mesa na pinagsama-sama mula sa ilang maliliit na hapag, at sa kauna-unahang pagkakataon, walang nagbibilang ng mga mamahaling relo o nagtataasan ng mga pangalan ng kumpanya. Okay, sabi ni Ramon, isa sa mga dating kaklase na kanina'y tahimik lamang. Simula ngayon, walang usapan tungkol sa kung sino ang may-ari ng anong negosyo. Walang anong kotse mo o magkano kita mo, hindi ba? Napangiti siya habang nakatingin sa paligid at sunod-sunod na tumango ang lahat. Tama na nga yang mga ganyan. Sang-ayon ni Liza na kanina'y isa rin sa mga maingay na nagtatanong kay Hiraya. 20 taon tayong hindi nagkita. Mas importante bang malaman natin kung magkano ang nasa bangko nila, kesa sa kung kumusta na ba talaga sila? Napabuntong hininga siya. Ang dami na nating nasayang na oras kanina, ayoko nang sayangin pa ang natitira. Naramdaman ni Hiraya ang biglang pag-init ng kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis magbabago ang takbo ng gabi. Kanina lamang, siya ang nakaupo sa sulok, pinagtatawanan dahil sa kanyang simpleng damit. Ngayon, siya na mismo ang nagiging tulay para sa pagkakaisa ng lahat. Kumusta ka na ba talaga, Ramon? Tanong ni Mariel na siyang unang nagbasag ng bagong simula. Narinig ko raw na naghiwalay kayo ng asawa mo nung 1 taon. Okay ka lang ba? Nanlaki ang mga mata ni Ramon at sa ilang segundo ay tila nag-alinlangan kung paano sasagutin. Pero sa halip na umiwas, ngumiti siya ng mapait. Oo, mahirap pa rin, pero nakakaahon na. Salamat sa pagtatanong, Mariel. 2 taon na rin pala kaming hiwalay. Ang bilis ng panahon, no? Napaling siya. Minsan, kapag mag-isa ka na sa bahay, dun mo lang maiisip kung gaano pala kahalaga yung mga taong nandyan para sa'yo. Yung mga tunay. Nakinig si Hiraya sa bawat kwento na ibinabahagi ng kanyang mga dating kaklase. May tumatawa habang kinukwento ang mga pagkakamali sa negosyo. May naluluhang nagkukwento ng pagkawala ng magulang. May nagkukwento ng mga pangarap na hindi pero natupad pero natutunan na mangyakapin. Sa bawat salita, lalong lumalim ang kanyang pag-unawa, na sa kabila ng 20 taon, lahat sila ay may daladalang mga laban na hindi nakikita sa labas. Napunta ang tingin niya kay Vanessa, na tahimik na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Sa unang pagkakataon, hindi nakikita ni Hiraya ang mayabang na babae na nanunuya sa kanya kanina. Sa halip, nakita niya ang isang babaeng may sakit sa mga mata, isug sakit na pamilyar sa kanya. Vanessa? Mahinang tawag ni Hiraya, sapat lang para marinig ng isa. Pwede ba kita makausap saglit? Nag-alinlangan si Vanessa pero tumango rin siya. Tumayo silang dalawa at naglakad patungo sa tahimik na sulok ng bulwagan, malapit sa lumang bintana kung saan dating nagkukwentuhan ang mga estudyante noon. Bumukas ang bintana at pumasok ang malamig na simoy ng hangin ng gabi. Tumayo silang dalawa ng harapan. Sa liwanag ng buwan na sumasala sa bintana, nakita ni Hiraya ang mga mata ni Vanessa na basang-basa. Hindi pa rin nito umiiyak, pero kitang-kita ang pigil na emosyon. Vanessa? Simula ni Hiraya, mahinahon ang boses. Alam kong hindi tayo naging magkaibigan nung high school. At alam kong maraming nangyari sa pagitan natin. Napayuko si Vanessa. Hiraya, pasensya na. Kanina... Napahinto siya. Nilunok ang sariling laway. Kanina ang dami kong sinabing masasama.
Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yon. Siguro, napailing siya. Siguro kasi, sa tuwing nakikita-kita, naalala ko kung gaano ako kabilis manghusga at ayokong makita sa sarili ko yon. Alam mo, mahinang sabi ni Hiraya, nung high school, tuwing tatawanan mo ako, hindi kita galit, naaawa lang ako sa'yo. Nag-angat ng tingin si Vanessa, may pagtataka sa mga mata. Dahil alam kong hindi ka masaya, patuloy ni Hiraya. Ang mga taong kontento sa sarili nila ay hindi na kailangang ibaba ang iba para lang umangat. Kaya nung nakikita-kitang ganoon, alam kong may pinagdadaanan ka. At tama ako, di ba? Nanginginig ang mga labi ni Vanessa. Sa loob ng ilang segundo, tila nakikipaglaban siya sa sariling emosyon. At pagkatapos, tuluyan nang bumagsak ang mga luha. Oo, halos pabulong na sabi niya. Nung high school, hiwalay na ang mga magulang ko. Uuwi ako sa bahay na walang tao. Kaya pagdating ko sa school, kailangan kong magpakitang gilas. Kailangan kong ipakita sa lahat na ako si Vanessa na perpekto, na mayaman, na walang problema, dahil kung hindi, makikita nila na sira pala akong tao. Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang kamay ni Vanessa. Hindi ka sira, Vanessa. Nagkamali ka lang. At hindi ka nag-iisa, hindi ka naman talaga nag-iisa. Kaya mo lang ginawang mag-isa ang sarili mo. Tumingin si Vanessa sa kanya, basang-basa ang mga mata. Paano mo nagagawa yan, Hiraya? Paano mo nagagawang maging mabait sa akin kahit na ganito ako kanina? Kahit na ganito ako noon? Napangiti si Hiraya. Dahil alam ko kung gaano kahirap ang magpanggap na okay ka kapag hindi naman. At dahil mas mahalaga sa akin na makita ka ngayon, yung totoong ikaw, kaysa sa alalahanin kung sino ka nun. Yumakap si Vanessa kay Hiraya at sa kauna-unahang pagkakataon sa buong gabi, naramdaman ni Hiraya ang tunay na yakap ng isang taong nagpapatawad na sa sarili. Tumagal ang yakap ng ilang segundo at nang maghiwalay sila, pareho silang nakangiti. May luha, pero may pag-asa rin. Hiraya! Sabi ni Vanessa, pinupunasan ang kanyang mga mata. Salamat. Hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag kung gaano kalaki ang ibig sabihin nito sa akin. Hindi mo kailangang ipaliwanag, sagot ni Hiraya. Sapat na magsimula tayong muli. Ngayon sa gabing ito. Pagbalik nila sa mesa, napansin ni Hiraya na may kausap na si Daniel, ang kanyang driver, at si Bernard. Tahimik na nagsalita si Daniel at may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Bernard, sabi ni Daniel, mahinahon ang boses. Alam kong hindi mo kasalanan na hindi mo alam kung sino si Hiraya noon. Pero gusto kong malaman mo, sa loob ng 12 taon na nagtatrabaho ako para sa kanya, hindi niya ako kailanman pinakitunguhan na mababa. Hindi niya ako tinawag na driver lang. Hindi niya ako kailanman pinaramdam na mas mababa ako dahil sa trabaho ko. Napayo ko si Bernard, namumula ang muka. Pasensya na, Daniel. Pasensya na, Hiraya. Hindi ko alam, wala kang kasalanan, Bernard. Putol ni Hiraya, na ngayon ay nakaupo na sa tabi ni Daniel. Ang mahalaga, natutunan mo na ngayon. At hindi naman huli ang lahat para matuto, di ba? Tumingin si Daniel kay Hiraya, at sa kanyang mga mata ay may pasasalamat na hindi kayang ipahayag ng mga salita. Tahimik niyang hinawakan ang kamay ni Hiraya at bahagyang pinisil. Ma'am Hiraya? Mahinang sabi niya. Sa loob ng 12 taon, marami na akong nakitang boss. Pero hindi pa ako nakakita ng katulad mo. Hindi dahil sa yaman mo, kundi dahil sa kung paano mo tratuhin ang lahat. Kahit na sino pa sila. Napahinto siya, nilunok ang emosyon. Salamat sa pagtrato sa akin ng may respeto. Hindi ko ito makakalimutan. Napangiti si Hiraya at sa sandaling yon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ang tunay na pagpapahalaga ng isang taong nakafita sa kanya, hindi bilang CEO, kundi bilang tao. Biglang may mga braso na yumakap sa kanya mula sa likuran.
Lumingon si Hiraya at nakita si Mariel na may malapad na ngiti sa mukha. Hiraya, sabi ni Mariel, mahigpit ang yakap. Alam mo ba kung gaano ako kasaya na ikaw pa rin yan? Na sa kabila ng lahat ng yaman at tagumpay mo, hindi ka nagbago? Na ikaw pa rin yung babaeng nakasama ko sa hirap ng college? Yung babaeng natutulog sa sahig pero nakangiti pa rin sa umaga? Napatawa si Hiraya. May mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Mariel, baka masakal ako sa yakap mo. Hayaan mo na, tumawa si Mariel. 20 taon akong naghintay na makita kang masaya at payapa. Na yung nandito ka na, hindi kita bibitawan. Naramdaman ni Hiraya ang mainit na pag-agos ng emosyon sa kanyang dibdib. Sa lahat ng mga taong nasa bulwagan, si Mariel ang tanging nakakita sa kanya sa pinakamababa. At ngayon, siya rin ang unang yumakap sa kanya sa pinakamataas. Mahal kita, Mariel, mahinang sabi ni Hiraya. Salamat sa hindi mo pag-alis sa tabi ko. Wala akong ibang gagawin, sagot ni Mariel, mas lalong hinigpitan ang yakap. Magkaibigan tayo. At walang pera, walang kotse, walang negosyo ang makakapagpabago niyan. Nang maghiwalay sila ng yakap, napansin ni Hiraya na ang buong grupo ay nakatingin sa kanila. Ngunit hindi na ito mga mata ng paghuhusga. Sa halip, mga mata ito ng pag-unawa, ng pagkakaisa, ng pag-asa. Umupo si Hiraya sa kanyang upuan, at sa kauna-unahang pagkakataon sa gabing yon, naramdaman niyang tunay siyang kabilang. Hindi dahil sa kanyang yaman, hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa kung sino siya bilang tao. Guys, sabi ni Ramon, na ngayon ay may hawak na baso ng juice. Gusto kong mag-toast. Para sa gabing ito, sa pagkakataong ito na muli nating nakita ang isa't isa, hindi bilang mga taong may kanya-kanyang tagumpay o pagkukulang, kundi bilang mga kaibigan. Para sa bagong simula, itinaas ng lahat ang kanilang mga baso, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Hiraya na may isang bagay na nagbago. Hindi lamang sa grupo, kundi sa kanyang sarili. At, patuloy ni Ramon na kangiti. Para sa pangako na hindi na natin hahayaan na lumipas ang 20 taon nang hindi nagkikita. Magkikita tayo muli, hindi para magyabang, hindi para maghusga. Para lang magkita, magkwentuhan, at maging magkaibigan. Walang pagkukunyari ulit ng lahat, sabay-sabay. Tumingin si Hiraya sa paligid, kay Vanessa na nakangiti na ngayon, kay Daniel na tahimik na nagpapasalamat, kay Mariel na katabi niya, kay Bernard na nahihiya pa rin pero natututo na. At sa lahat ng mga taong ito, naramdaman niya ang isang bagay na hindi kayang ibigay ng anumang negosyo o pera. Ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili. Tunay na pagkakaibigan. Sa gabing iyon, habang tumatawa at nagkukwentuhan ang grupo, alam ni Hiraya na may natapos na isang kabanata. Ang kabanata ng paghuhusga, ng pagpapanggap, ng takot na makita kung sino talaga sila. At sa lugar nito, nagsisimula ang isang bagong kabanata, isang kabanata ng katapatan, ng pag-unawa at ng pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari sa kanyang buhay o sa buhay ng mga taong ito. Pero sa sandaling iyon, habang nakatingin sa mga mukhang puno ng pag-asa sa paligid niya, alam niya na may isang bagay na hindi na mababago, ang koneksyon na nabuo sa gabing ito, ang pangako na mananatiling konektado, ang desisyon na magkita muli ng walang pagkukunyari. At para kay Hiraya, yun na ang pinakamahalagang tagumpay sa lahat. Ang gabi ay tila humihina ng paunti-unti. Ang mga ilaw sa lumang gymnasium ng kanilang paaralan ay hindi na gaanong maliwanag. Ngunit ang mga tawanan at bulungan ng mga dating kaklase ay patuloy pa ring umaalingaw-ngaw sa hangin. Nakaupo si Hiraya sa isang sulok, hawak ang baso ng juice na halos hindi pa nagagalaw.
Hindi siya nakikisali sa mga kwentuhan tungkol sa negosyo, kotse, o mga bakasyon sa ibang bansa. Sa halip, pinagmamasdan niya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ang mga mukhang minsan ay nakilala niya nung sila'y mga teenager pa lamang, puno ng pangarap at pangamba. May kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito ang kasiyahan ng tagumpay o ang kaginhawahan ng pagkalimot sa mga masasakit na alaala. Ito ay mas tahimik, mas malalim. Parang isang lawa na sa wakas ay tumahimik na matapos ang mahabang unos. Naalala niya ang mga nakaraang oras. Ang paghamak ni Bernard, ang pagyayabang ni Vanessa, ang pagkilala kay Daniel bilang kanyang driver, at ang pagbagsak ng mga pader na itinayo ng pagkukunyari. Sa bawat pagbabago ng eksena, parang may isang bagay na unti-unting nababaklas sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ito ba ay ang sakit na dala niya sa loob ng 20 taon o ang takot na hindi siya tanggapin ng mga taong minsan ay kanyang pinagtiwalaan. Ngunit ngayon, habang nakatingin siya kay Vanessa na masayang nakikipagkwentuhan sa iba, nakita niya ang pagbabago. Wala na ang dating kayabangan sa kanyang mga mata. Mayroon ng halong kababaang loob at paghingi ng paumanhin sa bawat kilos niya. Kahit si Bernard, na kanina ay puno ng pagmamataas, ay tila mas maingat na ngayong magsalita. Hiraya? Napalingon siya sa boses na pamilyar na pamilyar. Si Mariel, na may dalang-dalawang baso ng alak, ay lumapit at umupo sa tabi niya. Hindi ka sumasayaw? Tanong ni Mariel na kangiti. Hindi ako marunong, sagot ni Hiraya bahagyang natawa. Et di sabay tayong matutong hindi marunong? Biro ni Mariel na ikinatawa ni Hiraya. Sa loob ng ilang segundo, tahimik silang nagkatinginan. Hindi na kailangan ng mga salita. Alam ni Hiraya na si Mariel ang tanging taong nakakaintindi sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Sa loob ng 20 taon, kahit malayo siya, si Mariel ang nagpapaalala sa kanya na may taong nagmamahal sa kanya kahit hindi siya perpekto. Alam mo, sabi ni Mariel, kanina, habang pinagmamasdan kita, naisip ko kung gaano ka nakalayo ang narating. Hindi sa negosyo, kundi sa pagkatao. Dati, takot na takot ka magsalita sa harap ng maraming tao. Ngayon, ikaw pa nga ang nagturo sa kanila ng leksyon. Hindi ako nagturo ng leksyon, sagot ni Hiraya, marahan. Ipinakita ko lang kung sino ako. At kung may natutunan sila, hindi ko kasalanan yon. Natawa si Mariel. Ganyan ka na talaga. Hindi mo alam kung paano tumanggap ng puri. Kasi hindi naman ako naghahanap ng puri, sagot ni Hiraya. Ang hinahanap ko lang ay ang kapayapaan. Tumango si Mariel na parang naiintindihan niya ang malalim na kahulugan ng mga salitang yon. At nahanap mo na ba? Hindi agad sumagot si Hiraya. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na humawak ng 1,000 kontrata, nagdesisyon para sa 1,000 empleyado. Ngunit sa gabing ito, tila mas magaan kaysa dati. Sa tingin ko, oo. Sa wakas, nahanap ko na. Mula sa malayo, nakita niya si Vanessa na nakatayo sa tabi ng pinto, hawak ang kanyang cellphone. Parang may iniisip ito, para may gusto sabihin. Pagkatapos ng ilang segundo, naglakad ito palapit sa kanila. Mariel, pwede bang mahirang ko sandali si Hiraya? Tanong ni Vanessa. Ang boses ay mahina at hindi tulad ng dati. Tumango si Mariel at tumayo. Sige, ako muna ang bahala sa mga inuman. At umalis ito, iniwan silang dalawa. Umupo si Vanessa sa dating pwesto ni Mariel. Sa loob ng ilang segundo, tahimik silang nagkatinginan. Ang hangin sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng pagkakataon para sa pagbabago. Hiraya! Simula ni Vanessa, ang boses ay parang may pinipigilang emosyon. Gusto ko lang sanang sabihin na, salamat. Hindi ko alam kung paano mo nagawa, pero sa gabing ito, parang may nagbago sa akin.
Sa totoo lang, kanina habang pinagmamasdan kita, naisip ko kung gaano ako katanga. Sa loob ng 20 taon, akala ko ang yaman ang magbibigay sa akin ng kaligayahan. Pero ngayon, nakita ko sa iyo na hindi pala yon ang totoo. Hindi sumagot si Hiraya, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Alam kong hindi ko kayang bawiin ang lahat ng masasakit na salita na sinabi ko noon, patuloy ni Vanessa. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko nagagawin yon. Hindi na ako magiging ganoon. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung sino ka. Sa mga sandaling yon, naramdaman ni Hiraya ang isang bagay na mahirap ipaliwanag. Hindi ito ang tagumpay ng pagkapanalo sa isang argumento, kundi ang kapayapaan ng pagkakaroon ng pagkakaunawaan. Umabot siya at hinawakan ang kamay ni Vanessa. Vanessa, hindi mo kailangang magpasalamat. Lahat tayo ay may mga pagkakamali. Ang mahalaga, natututo tayo. At sa gabing ito, nakita ko na natututo ka na. Napaiyak si Vanessa, ang mga luha ay dumaloy sa kanyang mga pisingi. Salamat, Hiraya. Hindi ko alam kung paano ko hinarap ang lahat ng ito kung hindi dahil sa'yo. Nayakap siya ni Hiraya, isang yakap na hindi lamang pagpapatawad, kundi pagtanggap. Sa sandaling iyon, hindi na sila ang mga teenager na nag-aaway noong high school. Sila ay mga babaeng natuto na sa kanilang mga pagkakamali, handang magsimula muli. Nang maghiwalay sila, nakita ni Hiraya si Daniel na nakatayo sa malapit, nakatingin sa kanila. May ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiti na tila nagpapasalamat. Lumapit siya sa kanila. Hiraya! Sabi ni Daniel, ang boses ay puno ng respeto. Gusto ko lang sanang magpasalamat. Sa loob ng 12 taon na pagtatrabaho ko sa inyong pamilya, hindi mo ako kailanman pinakitunguhan ng masama. Lagi mo akong nirerespeto, kahit na hindi mo alam kung sino ako sa labas ng trabaho. Salamat sa pagtrato sa akin ng may dignidad. Daniel, hindi kita tinrato ng may dignidad dahil sa kung sino ka sa akin. Tinrato kita ng may dignidad dahil yon ang nararapat sa lahat ng tao. Sagot ni Hiraya, ang mga salita ay tila nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Tumango si Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, hindi ko makakalimutan ang gabing ito. Habang papalayo si Daniel, nakita ni Hiraya si Mariel na bumabalik. May dalang tray ng mga shot glass. Okay, sapat na ang drama. Biro ni Mariel na ikinatawa ng lahat. Oras na para sa toast. Nagtipon ng grupo, mga dating kaklase na ngayon ay parang mga bagong magkakaibigan. Itinaas nila ang kanilang mga baso, ang mga mukha ay puno ng ngiti at pag-asa. Sa bagong simula, sigaw ni Mariel. Sa bagong simula, sigaw ng lahat, ang kanilang mga boses ay nagsanib sa isang himig ng pagkakaisa. Habang iniinom ang alak, naramdaman ni Hiraya ang isang mainit na damdamin na kumakalat sa kanyang katawan. Hindi ito ang alak, kundi ang kasiyahan ng pagkakaroon ng tunay na koneksyon sa mga taong minsan ay itinuring niyang estrangero. Sa gabing ito, natutunan niya na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa mga bagay na nakikita ng mata, kundi sa mga bagay na nadarama ng puso. Nang matapos ang toast, unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao. May mga nagpaalam na, may mga nanatili pa upang magkwentuhan. Si Hiraya, na ngayon ay nakatayo sa tabi ng pinto, ay tiningnan ang kanyang cellphone. May bagong mensahe mula kay Vanessa. Hiraya, salamat sa gabing ito. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong malaya ako. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon ako, kundi sa kung sino ako. Hanggang sa muli nating pagkikita. Noumiti si Hiraya, ang kanyang puso ay puno ng kasiyahan. Hindi niya kailangan ng maraming salita upang maunawaan ang mensahe ni Vanessa. Sa mga salitang yon, nakita niya ang pagbabago, ang pag-asa para sa isang mas magandang bukas. Tiningnan niya ang kanyang paligid.
Ang mga taong minsan ay nagdulot sa kanya ng sakit, ngunit na yon ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Napagtanto niya na ang tunay na lakas ay hindi nangangailangan ng pagpapatunay. Hindi niya kailangang ipakita sa lahat kung gaano siya kayaman o kung gaano siya katalino. Ang kailangan lang niya ay ang maging totoo sa kanyang sarili. Lumabas siya ng gymnasium, ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang mga bituin sa langit, ang mga ilaw ng mga bahay sa malayo, at ang tahimik na kalye na parang sumasabay sa kanyang damdamin. Tumigil siya, huminga ng malalim at umiti. Isang ngiti na hindi dahil sa tagumpay o kayamanan, kundi dahil sa kapayapaan na matagal niyang hinahanap. Isang ngiti na dala ang aral na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa lalim ng pagkatao at sa koneksyon na nabubuo sa pagitan ng mga tao. At sa gabing yon, habang naglalakad siya palayo sa reunion na may ngiti sa kanyang mga labi, alam niya na hindi na niya kailangang patunayan ang kanyang sarili sa sinuman. Ang kanyang halaga ay hindi nakasalalay sa kung ano ang mayroon siya, kundi sa kung sino siya. At ayon ay sapat na. Kaya pala, di ba? Minsan, ang pinakamalalim na aral ay dumarating sa mga pinakasimpleng tagpo. Sa isang lumang mesa, sa isang basong maiinom, sa isang pagkakataong muli tayong nagkita matapos ang 20 taon. Sa gabing iyon, hindi lang mga lumang pagkakaibigan ang muling nabuhay. May mga pader na gumuho, may mga pusong nagpakatotoo, at may mga pangalan na sa wakas ay nakilala ng lubos. Hindi dahil sa kung anong dala nila, kundi dahil sa kung sino talaga sila. Si Hiraya, na maaaring naglakad pa uwi na tahimik, ay bitbit ang isang kapayapaang hindi nabibili. Si Vanessa, na natutong yumuko at humingi ng tawad, ay umuwi na may dalang bagong simula. At si Daniel, na hindi nagpabago sa kanyang pagkatao kahit anong sabihin ng iba, ay patuloy na magmamaneho ng may dignidad, hindi bilang isang driver, kundi bilang isang lalaking marunong sa tunay na halaga ng respeto. Ang gabi ng reunion na iyon ay hindi naging paligsahan ng yaman o tagisan ng estado sa buhay. Naging paalala ito na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban, kanya-kanyang kwento, at kanya-kanyang dahilan kung bakit tayo naging kung sino tayo ngayon. Kaya kung may dadalhin ka man sa kwentong ito, sana'y ito. Huwag husgahan ang tao sa kanyang suot, sa kanyang sasakyan, o sa kanyang titulo. Sapagkat ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung anong meron siya, kundi sa kung paano niya minahal, nagpatawad, at magpatuloy kahit hindi siya nakikita. At sa huli, lahat tayo may kanya-kanyang daan pa uwi. Ang mahalaga, natagpuan natin ang kapayapaang matagal na nating hinahanap, hindi sa labas, kundi sa loob ng ating sarili. Maraming salamat sa pagsama sa kwento ni Hiraya. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share sa mga kaibigan mong mahilig sa mga kwentong may laman. May mga bagong kwento pa tayong darating. Mga kwentong magpapaalala sa'yo na sa mundong puno ng paghuhusga, laging may puwang para sa pag-unawa at pagbabago. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ingat lagi, at huwag kalimutang pahalagahan ang mga taong nananatili sa tabi mo. Hindi dahil sa kung anong kaya nilang ibigay, kundi dahil sa kung paano kanila pinaramdam na mahalaga. Paalam, at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.